Tuwing malapit na akong mamatay sa gutom, humuhukay ako ng butas sa loob ng bahay. Pagkatapos, ibubuhos ko ang natitira kong spirit rice. At sa huli, ililibing ko ang isang itim na bato. Kaya ko na. Nagtagumpay nga. Ang ordinaryong spirit rice ay naging pinakamataas na kalidad. Sa pinakamataas na kalidad na bigas na ito, makakaraos kami sa buwang ito. Magaling, bata. Ginawa mong ginto ang bato. Si Wang Hu ang tagapamahala ng minahan. Nasa 2nd antas pa lang ako ng key refining. Hindi ko siya kayang talunin. Ibigay mo sa akin ang batong iyon. Ikaw, isang basura na may 5 elementong espiritual na ugat. Hindi mo kayang hawakan ang pagkakataong ito. Manager Wang, ito ang nakuha ko habang nagmimina. Anumang bagay na inilibing kasama niya sa isang gabi ay lumalakas. Butit marunong kang makisama, bata. Mabuti na lang at may dala akong peking bato. Bukas, mag-iisip ako ng paraan para dayain ulit sila. Sumama ka sa akin sa abandonadong minahan at manatili ka doon ng isang araw. Walang tao doon. Tamang-tama para subukan ang epekto ng batong ito. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Mukhang may epekto man o wala. Balak pa rin nilang patayin ako. Ayaw mo bang pumunta? Halika na, sisiguraduhin kong mabibigyan natin si Manager Wang ng sorpresa. Manager Wang, mahina ang lupa dito. Walang magandang produkto. Saan tayo pupunta? Sa minahan sa gitna ng ugat. Malapit ito sa ugat ng espiritu. Puno ng espiritual na enerhiya. Dati, nakahukay pa sila ng medium-grade spirit stones. Huwag kang magloko. Pangunahan mo kami. Manager Wang, nasa unahan na ang sentrong minahan. Hindi ba si Mang Wang yan? Huwag kayong pumunta ng masyadong malalim. Kapag nabutas nyo ang earth yin miasma roon, magiging dugo kayong lahat. Alam ko na, papasok lang ako para tingnan ang ugat ng mina. Kung hindi ako nagkakamali, may post roon sa kanto sa unahan. Bilisan mo, huwag kang magpatumpik-tumpik. Dali. Dito. Kung itutulak natin ang suportang kahoy na ito, baka madaganan si Haring Tiger. Lintik. Naayos na pala ang kahoy na istruktura. Anong nangyari? Wala. Halos madapa ako kanina. Walang silbi ang pagwasak sa spirit root. Nakakahiya sa ating mga cultivator. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng minahan. Kapag nakapasok tayo, wala na tayong magagawa. Ang pinakamapanganib na paraan na lang ang natitira. Gagamitin ba talaga natin? Ito ang pinakamalalim na bahagi ng minahan. Kunin mo muna ito. Subukan ang fire charm. Sa ganito kakapal na espiritual na enerhiya, tiyak na makakakuha tayo ng magagandang bagay. Ngayon, maghihintay na lang tayo ng isang araw at isang gabi. Ano ang ginagawa mo? Manager Wang, hindi ko pa natatapos ang quota ko sa mabilisang pagmimina ngayong buwan. Kaya, naghukay na rin ako. Nabaliw ka na ba, kapag hinukay mo ang masamang hangin sa ilalim ng lupa, mamamatay tayong lahat. CJ. Oras na. Tingnan ko nga kung anong magandang nakuha. Walang pinagbago ang anting-anting. Niloloko mo ba ako? Impossible. Nasira na kaya ang batong ito dahil ilang beses nang ginamit? Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo. Maghintay ka, pahihirapan kita ng todo. Tingnan natin kung hindi ka magsabi ng totoo. Talagang hindi mo ako pakakawalan. Yitset, kung ganoon, tikman mo rin ang lasa ng laso ng lupa. Naghahanap ka ng kamatayan, Vicky. Patay, masyadong malakas ang lasong ito. Maglagay muna ng proteksyon. Nasa 2nd antas ka lang ng key refining at gusto mo pang magpakamatay kasama ako. Kapag natunaw ka na at naging dugo, huhukayin ko na lang ang daan palabas. Lesiu, sigurado ka bang matatalo mo ako dahil lang nasa 5th antas ka ng key refining? Mabuti na lang at pinahusay ko ang kalidad ng spirit rice noon. Kaya mabilis kong naibabalik ang aking spiritual power. Halos maubos ko na ang aking spirit rice. Bakit hindi pa rin mamatay-matay ang batang yan? Pinakamahusay na espiritual na bigas. Nakalimutan kong mayroon kang pinakamahusay na espiritual na bigas. Marami pa ako nito. Gusto mo bang tikman, tagapamahala Wang? Dahil hindi na kayang suportahan ng aking espiritual na kapangyarihan.
Kung gayon lalabanan kita. Iyan bakit ako lalaban sa iyo? Siguro hindi mo rin inaasahan. Mamamatay ako sa kamay ng isang hamak na mixed spirit root, huwag. Kailangang mahukay ito palabas. Kung hindi, dito na tayo mamamatay. Bilisan niyo ang paghukay. Anong nangyari? Shiksyong, sa gitnang minahan. May natamaang miasma kaya gumuho ito. Kagabi, dinala ni Steward Wang ang minerong si Lin Fan sa loob. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya lumalabas. Si Lin Fan ay maihalo-halong 5-element spirit root lang at nasa 3 level ng key refining. Nakakaranas ng kabag. Patay na siya sigurado. Isang hamak na utusan lang. Kung mamatay man siya, hayaan na. Si Wang Hu ay nasa 5 level ng key refining. Dapat ay ligtas siya. Iyon ang network admin. Nagtatrabaho siya sa ilalim mo, Shiksyong. Siguradong walang magiging problema kung gagabayan mo siya. Huwag mo na akong bulahin. Mapapahamak din si Wang Hu kapag nagtagal pa ito. Hay, ang mga spirit stone na hinuhukay natin buwan-buwan ay kinukurakot ni Wang Hu. Talagang walang gantimpala ang pagiging mabuti. Masamang damo, matagal mamatay. Lumabas na, lumabas na. Siguradong si tagapangasiwang Wang ang lumabas. Mabuti na lang at buhay si Wang Hu. Umaasa pa naman ako na makakakuha ako ng maraming pabor sa kanya. Bakit siya ang lumabas? Ikaw pala ang utusang iyon. Hindi ka pa pala patay. Umalis kayo. Siguradong nasa likod lang si tagapangasiwang Wang. Patay na si tagapangasiwang Wang. Mabuti naman, sa wakas ay patay na ang salot na yan. Imposible, mas mataas ng 2 antas ang cultivation ni tagapangasiwang Wang kaysa sa iyo. Sabihin mo, gumamit ka ba ng maduming paraan para patayin si tagapangasiwang Wang? Wala kaming kasalanan, nakatuklas kami ng nakalalasong uso. Sakto namang humarang sa harap ko si tagapangasiwa Wang. Kaya ako nakatakas ng mapalad. Sa pagkakaalam ko, hindi basta-basta bumababa sa minahan si Wang Hu. Pinaghihinalaan niya lang ako. Wala nang ebidensya. Wala rin akong ganang makinig sa paliwanag ng isang utusan. Ang taong ito ang sumira sa minahan. Dinoble niya ang rasyon ng merienda na isusumite niya pagkatapos ng 1 buwan. Malubha ang pinsala ng batang ito. At dinoble pa ang rasyon ng merienda. Ito ay talagang pahirap hanggang kamatayan. Bakit kayo nakatayo lang? Bumaba kayo at magtrabaho. Ang piko na ito ay pinatibay na. Makakatipid ito ng maraming lakas sa pagmimina. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Dati, 100 jin ng mababang uri ng mineral ang isinusumite araw-araw. Kaya 3,000 jin sa 1 buwan. Ngayon, doble na ito, naging 6,000 jin. Ngayon, si Ling Fan ay nagsumite ng 100 jin ng mineral. Kailangan mong magsumite ng 6,000 jin ng mineral ngayong buwan. Hindi sapat ang 100 jin araw-araw. Balak ng batang ito na manirahan sa minahan. Wala ring silbi yan. Ang pagmimina ng walang tigil ay ikamamatay ng tao. Yehi, kapag nagalit si senior brother ma, maghanda ka ng mamatay sa pagod. Kung ibang utusan lang sana. Totoong mapapagod sila hanggang mamatay. Pero ako, hindi. Ngayon, hindi na ako masisilipan, di ba? Kung mababang uri lang ng raw ore ang hukayin ko. Siyempre, hindi ko matatapos ang misyon. Pero paano kung e-enhance ko ang mababang uri ng raw ore? Tingnan ko muna kung anong magagandang gamit ang nasa storage bag ni Wang Hu. Ito ay isang fire talisman. Ito naman ay isang mababang uri ng detox pill. Kailangang uminom ng 1 kada buwan. Pang-alis ito ng lason mula sa minahan. Nakainom na ako para sa buwang ito. Susubukan ko itong e-enhance pagdating ng panahon, teka. Magandang bagay ito. Isa pala itong huanglong pill para sa pagpapataas ng cultivation. Sayang, isa lang ang marka nito. Mababa lang ang kalidad nito. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos palakasin. Alainan. Ano ito? Red Flame Art. Kaya pala, ang sinasanay ni Wang Hu ay isang fire attribute cultivation technique. Kaso, isa lang itong mababang uri ng fire attribute cultivation technique. Pwede kaya itong gamitin para palakasin din. Subukan nating ibaon silang lahat.
Muntik ko nang makalimutan. Pwede rin palang i-upgrade ang storage bag. Hihintayin ko ng ilang araw bago ko hukayin para tingnan. Mananatili muna ako rito at hindi lalabas sa loob ng ilang panahon. 5 araw na, siguro tapos na ang pag-upgrade nito. Ah! Ito ay isang superior fire talisman. Katumbas ito ng lakas ng isang nasa peak stage ng key refining. Ito ay isang pinakamataas na kalidad na detoxification pill. Mas marami itong kayang F-detoxify. Haha, isang pinakamataas na kalidad na yellow dragon pill. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang itataas ng aking cultivation pagkatapos kong kainin ito. Bakit nagbago ang cultivation technique na ito? Supreme Condensing Fire Scroll. Ito ay isang heaven rank fire attribute cultivation technique. Ngayon, hindi na rin ako magkukulang sa mga pamamaraan. Nasaan ang storage bag? Bakit nawala? Invisible storage bag. Ito pala ay isang dekalidad na storage bag. Ngayon, hindi na ako matatakot na matuklasan ang mga kayamanang ito. Ngayon, kailangan kong bilisan ang pagmimina at pagpapalakas ng mga mineral. Ang pagbibigay ng mababang uri ng raw ore araw-araw ay hindi makakatapos sa misyon. Subukan mong i-enhance ang mga raw ore na ito. I-enhance mo agad ang 100 kati. Bibili ako ng ilang araw para makita kung ano ang ma-enhance nito. Sa mga panahong ito, susubukan ko ang bisa nitong Huanglong Pill. Hindi masama. Isang top grade na Huanglong Pill lang, naka-breakthrough na ako sa 4 layer ng key refining. Maaari ko na ring pag-aralan ang taisyang dinghuupian kapag may pagkakataon. Puno na naman ang isang basket ng raw ore. Napakagaling talaga nitong taisyang dinghuupian. Kahit baguhan pa lang, kaya ko na agad kontrolin ang apoy ng tumpak. Matagal na rin ang nakalipas. Hindi ko alam kung kumusta na ang pag-enhance sa mga ore na iyon. Yayaman na ako nito. Ito ay isang mid-grade spirit stone. Ang 100 katis ng low-grade raw ore ay kayang gawing isang low-grade spirit stone. At ang isang medium-grade na spiritual stone ay katumbas ng 100 low-grade na spiritual stone. Ngayong mayroon akong medium-grade na spiritual stone. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa ninyo sa akin. Dumating na ang buwan ng oras ng pagbabayad. Umakyat na kayo at bayaran ang inyong bahagi ngayong buwan. Si Zhao Laosi ay nagbigay lamang ng 1,000 jin ngayong buwan. May utang siyang 2,000 jin ng low-grade na ore. Ipadala siya sa minahan ng Jiazi para magmina. Mahal na pinuno, maawa po kayo. Babayaran ko po lahat sa susunod na buwan. Ang minahan ng Jiazi ang pinakamapanganib. Tiyak na hindi ako mabubuhay doon. Dalhin siya sa labas. Ang susunod, Ling Fan. Bless you. Si Ling Fan ay nakapagbigay ng 4,000 katis ng hilaw na mineral ngayong buwan. Ang batang ito, ang dami niyang nahukay. May utang din siyang 2,000 katis ng hilaw na mineral. Ipadala siya sa minahan ng ihi para magmina. Sayang, doble ang kota niya ngayong buwan. Masisi lang. Ang tadhana. Teka. May isa pa rito. Ito ay isang medium grade na spirit stone. Impossible. Ang posibilidad na makahanap ng medium grade na spirit stone sa minahan na ito ay mas mababa sa 1/10,000. Fake ito. Hindi totoo, medium grade na spirit stone. Sir, sapat na ba ang bahagi ko? Sapat na, sapat na. Swerte mo, bata. Magaling, Lin Fan. Tatandaan kita. Sa wakas, tapos na ang kota. Pero ang tingin sa akin ni Ma Wenkay, mukhang hindi siya susuko. Sino yan? Lin Fan, nagkita ulit tayo. Gusto ba ng mga taong ito na pumasok nang hindi kumakatok? Ano po ang kailangan ninyo sa akin, kuya? Lin Fan.
Alam kong ikaw ang pumatay kay Wang Hu. Nagkakamali po kayo, kuya. Hindi ko sinabi kung paano mo pinatay si Wang Hu. Anong sikreto ang itinatago mo? Kung hindi mo sasabihin, tikman mo ang sakit ng libu-libong langgam na kumakain ng puso. Tingnan natin kung anong magagandang bagay ang tinatago mo. Sayang, hindi pa ako nakakapag-foundation establishment. Kung hindi, diretso ko nang hahanapin ang kaluluwa mo. Bakit wala kang kahit ano? Sabihin mo at bibigyan kita ng panlunas. Manager Wang. Ako ba ang pumatay? Mukhang, masyado kitang pinagkatiwalaan, ikaw na walang silbing basura. Nakakainis. Nagsayang lang ako ng isang bote ng lason. Bukas, hintayin mo na lang ang iyong bangkay. Hindi ako papayag. Mayroon pa akong pinakamahusay na panlunas sa lason. Mabuti na lang at napalakas ko ang isang pinakamahusay na panlunas sa lason noon. Kung hindi, mamamatay talaga ako sa kamay ni Ma Wenkay. Kumain ulit ng pinakamataas na kalidad na espiritual na bigas. Para gumaling. Ma Wenkay, tandaan ko ang paghihiganti na ito. Halos gumaling na ako, bago ako lumakas. Kailangan kong iwasan si Ma Wenkay hanggat maaari. Ako, na may 5 elementong magulong espiritual na ugat. Ang pinakamabilis na paraan upang mapabuti ang aking lakas ay ang pagkain ng mga pildoras. Pero saan ako makakahanap ng ganoong karaming pildoras? Isa na namang patay na inilabas mula sa alchemy room. Hindi ba? Ang mga katulong doon ay namamatay sa pagsabog ng pugon. O pinapatay dahil sa pagkabigo ng pugon sa paggawa ng pildoras. Pinapatay sa alchemy room. Ang alchemy room ay nangangailangan ng isang katulong sa pagkontrol ng apoy. 5 low-grade spirit stones bawat buwan. Hindi ako sasama. Kahit may pera, wala namang buhay na gagastos nito. Bagamat mapanganib ang silid ng paggawa ng gamot. Ito lang ang tanging pagkakataon ko para magbago ang buhay. Wala bang gustong pumunta? Kung ganoon, ako na lang ang pipili. Ako na lang ang pupunta. Sino iyan? Ako ang kusang loob na pupunta sa silid ng paggawa ng gamot. Ikaw pala, Lin Fan. Lin Fan, nabaliw ka na ba sa pagmimina? Bagamat mahirap sa minahan. Hindi naman ito masyadong mapanganib. Tama, at saka fire control servant ang hinahanap nila. Mas komplikado iyon kaysa sa pagmimina. Kaya mo ba, ang iba sa inyo, bumalik na sa trabaho? Naghahanap talaga siya ng kapahamakan. Magpalit ka na ng damit. Huwag mo silang pakinggan. Kung swertehin ka sa alchemy room, baka bigyan ka pa ng gamot. Oh, may ganyan palang magandang balita. Siyempre, pero huwag na huwag mong pupulutin at kakainin ang mga tirang gamot. Kapag naipon ang laso nito sa katawan mo, ikamamatay mo yan. Sige, mag-iingat ako sa mga tirang gamot. Ito ba yung fire control servant na kakatapos lang mamatay? Sister Sue, ito ang bagong fire control utility worker. May 5-element mixed spiritual root. Sister Sue, wala talagang gustong pumunta sa alchemy room. Noong nakaraang buwan, 2 ang namatay dahil sa sumabog na kalan. At 1 ang tumakas. Sige, magpaturo ka muna sa paghahanda ng mga halamang gamot. Kapag sanay ka na, saka ka humawak ng kalan. Maraming salamat, Sister Sue. Pumili ako ng sarili kong silid sa likod bahay. Pagkaraan ng ilang araw, natuklasan kong ang mga itinapong elixir ay inilalagay sa isang sirang banga sa sulok. Halos maging abo na ang mga ito. Hindi ko masabi kung anong uri ng elixir ang mga ito. Subukan kong palakasin ang lahat ng ito. Ilang araw nang nakabaon. Tingnan natin kung gaano nakalakas ang pag-upgrade. Yitsad, napakahusay na Jukidan. Napakahusay na Peyuandan. Ano namang gamot ito? Sinasabi ng kutob ko, ang gamot na ito ay higit pa sa naunang 2.
Isang piraso lang ng napakahusay na Jukidan, nasa peak na agad ng ika-4 na antas ng Ki Refining. Napakalakas ng epekto nito. Pero hindi pa rin ito sapat. Isa pang top grade na Peyuan Pill. Nasa ika-5 antas na ako ng Ki Refining. Hindi ko pwedeng itaas ng masyadong mabilis. Hintayin ko munang maging matatag ang aking paglilinang. Nakaabot ka na sa ika-5 antas ng Ki Refining. Nagkataon lang, Senior Sister Sue. Ika-4 na antas ka pa lang ng Ki Refining noong nakaraang araw. 5 elementong mixed spirit root. Ang bilis ng paglilinang na ito. Dati, natigil ako sa ika-4 na antas. Sa loob ng maraming taon. Low-level fire control technique at basic alchemy explained. Basahin mong mabuti ang 2 aklat na ito kapag may oras ka. Sa loob ng ilang araw, tuturuan kita kung paano kontrolin ang apoy at mag-alchemy. Maraming salamat, Senior Sister Sue. Talagang iba ang pinahusay na aklat ng alkimiya. Kaya pala, ang esensya ng alkimiya ay ang pagkuha ng espiritual na enerhiya mula sa mga halamang gamot gamit ang apoy, pinagsama at pinatigas. Ang fire control technique ay hindi lang tungkol sa pagkontrol sa laki ng apoy. Mas mahalaga ay ang pagdama sa bawat pagbabago ng temperatura sa loob ng kaldero. Sayang at walang pagkakataon na magsanay. Ang pagbabasa lang ay puro teorya. Ang taisyang Ninghuopian ay nakarating na rin sa ika-2 antas. At natutunan ko na ang fire separation technique. Mayroon akong ipagagawa sa iyo ngayon. CJ, Sue. Darating si Elder Liu Hanyan. Si Elder Liu ay isang foundation establishment alchemist. Ngayon, gagawa tayo ng True Essence Pill. Ang True Essence Pill ay isang malakas na gamot. Nangangailangan ito ng napakatumpak na init. Ang dating katulong ay namatay nang sumabog ang hurno. Dahil sa True Essence Pill. Kaya, gawin mo lang ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Huwag kang gagawa ng anumang labis na galaw. Naiintindihan mo ba? Tara, maghanda na tayo ng mga halamang gamot. Hindi ko akalain na isang napakalaking oportunidad ang naghihintay sa akin. Napakapangyarihan nga ng bisa ng gamot. Ngunit ang espiritual na apoy na taglay ng halamang red flame ay sapat na para magdulot ng pagkapaso sa mga meridian ng mga cultivator na nasa ibaba ng ika-4 na antas ng Ki Refining. Maligayang pagdating, Elder Liu. Handa na ang lahat ng mga halamang gamot. Elder Hui, handa na ang lahat ayon sa reseta. Bakit napalitan ng 5 elements mixed spirit ang sumama? Nagkaroon ng aksidente ang dating katulong. Ito ang bagong dating. Lin Fan ang pangalan niya. Siya lang ang bahala sa pagdaragdag ng uling. Huwag mo muna siyang pahawakan sa kaldero ng gamot. Talagang isang foundation establishment alchemist. Ang paraan niya sa pagkontrol ng apoy ay mas mataas kaysa kay Ate Sue. Nang higit sa isang antas, maayos ang lahat. May mali. Bakit ang apoy? Sasabog ang pugon. Ang lapit. Nasa ika-5 antas lang ako ng Ki Refining. Siguradong mamamatay ako. Patay, mawawala na ito sa kontrol. Nabaliw ka na ba? Itigil mo na yan, Paano mo nagawa yun? Binabati kita, Elder Liu, sa matagumpay na paggawa ng tableta. Humingi ka na ng tawad kay Elder Liu. Dahil sa pakikialam mo sa paggawa ng tableta. Ito ay isang malaking bawal. Nagkasala ang disipulo. Pakiusap, parusahan ninyo ako, Elder. Kung hindi ka umaksyon, talagang sasabog ang hurnong ito ng elixir. Nag-aral ka ba ng alchemy? Ilang araw lang akong nagbasa ng mga libro tungkol sa alchemy. Ngayon lang ako nakakita ng taong gumagawa ng alchemy. Gusto mo bang maging disipulo ko? Master ang fire separation technique. Unang beses pa lang nakakita ng alchemy. Pero nakapag-intervene sa critical na sandali. Ayokong palampasin ang isang mahusay na talento. Ang disipulong si Lin Fan ay bumabati sa kanyang guro. Ito ang token ng Misty Peak. Kailangan kong bumalik upang pinuhin ang True Essence Pill na ito. Susunduin kita mamaya. Ilang alipin na ang namatay sa alchemy room. Hindi ka lang nakaligtas, kundi tinanggap ka pa ng alchemist bilang disipulo. Salamat sa pag-aalaga mo nitong mga nakaraang araw, Ate Sue. Okay, pero bago ka sunduin ni Elder Liu,
Hindi ka dapat magpabaya sa iyong mga gawain. Huwag kang mag-alala, ate. Ngunit hindi ko inaasahan na may isang malaking krisis na palihim na dumarating. Bakit siya nandito? Kuya Ma, bakit ka nandito? Ihanda mo ang kailangan ko. Gagawa ako ng isang batch ng Golden Marrow Pill. Masusunod, ihahanda ko na po agad. Kailangan ko munang magtago. Sino yon? Yan ang bagong alila, si Lin Fan. Magaling sa fire control technique. Lin Fan. Hindi ka patay. Salamat sa iyong swerte, senior brother. Nasa ikalimang antas ka na ng key refinement. Interesante. Si Junior Sister Su ay nagre-refine ng elixir sa pagkakataong ito. Gusto ko lang siyang maging katulong ko. Kuya Ma, magaling si Lin Fan sa pagkontrol ng apoy. Pero bago pa lang siya. Ayos lang, medyo lihim ang gamot na ito. Gusto kong mag-isa kaming mag-refine ni Lin. Dahil si Kuya Ma ang nagsabi. Hayaan na lang si Lin Fan ang pumunta. Huwag sabihin ang sikreto. Ngayon, patay ka na. Isang fire talisman lang ang mayroon ako. Kailangan ko bang gamitin ito dito? Bakit hindi pa siya dumarating? Sandali. Alainan. Elder Liu, kahit elder ka. Kailangan mo pa ring pumila para sa alchemy. Ako ang susunod, ang mga disipulo. Mga disipulo. Sinasabi mong siya nga. Bakit, may kailangan ka ba, pamangking disipulo Ma? Ang galing mo, Ling Fan. Nagbunga na ang lahat. Ling Fan, sumama ka sa akin pabalik sa Piao Miaopi. Masusunod, Master. Elder Liu, nakakuha ka ng isang mahusay na disipulo. Tara na. Yenwe, Ling Fan. Mabuti pang magtago ka na lang habang buhay sa Piao Miaopi. Mukhang may alitan kayo ni Ma Wenkei. Mayroon nga kaming hindi pagkakaunawaan. Ang taong iyan ay mapagmataas at abusado. Pero ang lolo niyang si Ma Chanyuan ay isang elder na malapit ng mag-Golden Core. Malalim ang koneksyon niya sa sekta. Huwag mo na siyang kakalabanin sa susunod. Pero dahil disipulo kita, hanggat nasa tama ka, hindi ko hahayaang apihin ka. Salamat, Guro. Ang utang ni Ma Wenkei ay babayaran din sa takdang panahon. Bagamat hindi kasing ganda ng nasa silid ng alchemy ang kalderong ito, sapat na ito para sa iyong pagsasanay. Salamat, Guro. Ang paggawa ng elixir ay nakasalalay sa pagsasanay. Bibigyan kita ng mga sangkap para sa key gathering pill buwan-buwan. Hindi ko bibigyan ang inaasahan nyo, Master. Ang pagpapalakas sa kalan na ito ay tiyak na magpapataas ng malaki sa kalidad nito. Tama. Kung sakaling itanong ni Master ang tungkol sa kalan, napansin kong iba na ito sa dati. Paano ko kaya ito ipaliliwanag? Hindi ito maaaring i-enhance. Hindi muna hanggat hindi pa ako nakakaalis sa Piao Miaopi. Hindi man ma-enhance ang furnace. Aasahan ko na lang ang sarili kong galing. Kahit pumalya, hindi naman masasayang. Pagka-enhance, magiging dekalidad na gamot pa rin ito. Dahil hindi matatag ang aking paglilinang noon, hindi ako nangahas na inumin ito. Nasa ika-6 na antas na ako ng key refining. Ang taisyang ninghuupian ay nasa ikatlong antas na rin. Kaya ko nang tipunin ang apoy upang maging sinulid. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakagawa ka na ng medium-grade key gathering pill. Tama nga ang aking pagtingin sa iyo. Salamat sa papuri, Guro. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Baka hindi ka na makapag-foundation establishment sa buhay na ito. Bakit hindi ako makapag-breakthrough? Kailangan ng foundation establishment pill para makapag-foundation establishment. At ang foundation establishment pill ay monopolyo ng sekta. Ang patakaran ng sekta ay, ang mga disipulo na may 5 elements mixed spirit root ay hindi maaaring kumuha ng foundation establishment pill. Bakit? Dahil hindi sila karapat-dapat. Mahalaga ang foundation establishment pill. Hindi sapat ang isang piraso para sa mga disipulong may mixed spirit root. Hindi sasayangin ng sekta ang mga resources. Kung gayon, ako na lang ang bibili. O kaya, ako na lang ang gagawa. Ang foundation establishment pill sa labas ay walang presyo. Bihira itong lumabas. Tungkol naman sa paggawa mo mismo. Ang pangunahing sangkap. Sa paggawa ng foundation establishment pill, ang 9-leaf black lotus ay matagal nang nawala.
Kung gayon, saan nanggagaling ang mga foundation establishment bill ng sekta? Nagawa sila. Hindi ba sinabi mong nawala na sila? Nawala lang sila sa labas. Pero may isang lugar kung saan mayroon pa rin ang Xuanchen Secretarium. Ang Xuanchen Secretarium ay bumubukas minsan bawat 50 taon. Magbubukas ito muli pagkalipas ng 1 taon. Magpapadala ang bawat sekta ng kanilang mga disipulong nasa key refining stage. Maraming mga kayamanan at pambihirang gamot sa loob nito. Kabilang na ang 9-leaf profound lotus. Bakit mga nasa key refining stage lang ang pwedeng pumasok sa Secretarium? Dahil sa kapangyarihan ng mga batas nito. Mga cultivator lang na nasa key refining stage ang makakapasok. Ngunit ang mga papasok sa Secretarium. Karamihan sa mga disipulo ay nasa ika-9 na antas ng key refining. Sa tuwing magbubukas ang lihim na kaharian, marami ang namamatay. Ikaw ay nasa ika-6 na antas pa lang ng key refining. Masyadong maikli ang 1 taon. Naiintindihan ko po. Xuanchen Secretarium. Mayroon pa akong 1 taon. Pinakamataas na kalidad na key gathering pill. Isang dekalidad na fire talisman. At isang ordinaryong flying boat na ibinigay ng sekta. Sa kaunting gamit na ito, ang pagpasok sa lihim na kaharian ay tiyak na kamatayan. Kailangan kong pumunta sa palengke para bumili ng mga bagay na magliligtas sa buhay. Ngayong gabi, palakasin muna natin ang flying boat na ito. Pinatibay buong gabi. Naging cloud-piercing boat. Ang hitsura ay halos pareho pa rin. Dapat mas mabilis ang bilis. Umalis na si Senior Brother Maling Fan sa sekta. Sa wakas, gumalaw na ang duwag. Ipaalam sa Black Wine Double Fins. Sabihin mo na lumabas na ang biktima. Lin Fan, sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Pavilion ng Kayamanan. Anong gusto mo, tindera? Mayroon ba kayong sandata para sa pag-atake? Mayroon kaming martilyo doon. Ang lumilipad na espada ay isang mababang antas na sandata. Tamang-tama ito para sa inyong mga disipulo sa yugto ng key refining. 30 spiritual stones bawat isa. Kung wala kaming spiritual stones, pwede bang palitan ng ibang bagay? Ang mga ari-arian ninyo sa yugto ng key refining ay hindi makakapalit ng magandang bagay. Alainan. Ipapalit ko ito. 4 na dan pattern. Ito ay isang pinakamahusay na gathering kipil. Kaya pala isa kang alchemist, kaibigan. Pasensya na. Ano ang kapalit ng pil na ito? Ang pinakamahusay na gathering kipil ay isang magandang bagay. Sapat na ito para ipagpalit sa mga mababang antas na sandata. Paano naman yan? Nagbibiro ka ba, kaibigan? Bagaman mahalaga ang pinakamataas na kalidad na spirit gathering pill. Hindi sapat ang isang piraso nito para ipagpalit sa aking silver twin spears. Paano kung 2 bote? Ito ay 2 bote ng pinakamataas na kalidad na spirit gathering pill. Sapat na ba? Sapat na, sapat na. Sapat na sapat. Kaibigan, ang pilak na dobleng baril na ito ay isa sa mga kayamanan ng aming tindahan. Isang mataas na antas na sandata. Mayroon itong sariling katangian ng yelo. Magaling. Mayroon pa ba kayong kailangan, kaibigan? Ito ay isang nabigong pagtatangka ng isang tagagawa ng anting-anting sa tindahan. Ang suanbing talisman ay handa ng itapon. Kung gayon, ibalot mo na lang sa akin ang lahat ng sirang talisman na ito. Walang problema, itatapon din naman ang mga ito. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Paalam, kaibigan. Bumalik ka ulit. Hindi na marami ang natitirang elixir. Ngayon, tingnan natin ang mga teknik. Walang nakakasiya. Puro ordinaryong bagay. Hindi makagawa ng magandang bagay. Wala bang mas magandang cultivation technique sa paghabi? Lingxiao Treasure Pavilion. Tingnan natin kung mayroon dito akong gustong cultivation technique. Tigil. Dito, tanging mga cultivator na nasa core formation stage pataas ang pinapayagang pumasok. Isang core formation cultivator. Ang babaeng ito ay isang core formation cultivator.
Ang dali kong natukoy. Sa cloud-piercing boat na ito. Kaya niyo ba akong habulin? Kuya, napakabilis ng flying boat na iyon. Ang batang ito ay talagang isang matabang tupa. Ang aking Blood Talisman Shuttle ay isang lihim na kayamanan ng demonic sect. Sapat na para maabutan siya. Pero ang shuttle na ito ay para sa isa lang. Mauuna na akong harangan siya. Sumunod na lang kayo. CJ. Ang bilis naman. Isang artifact na ginawa para sa pagtugis. Kung masisira ito sa himpapawid, ang flying boat ay tiyak na madudurog sa pagbagsak. Hahaha. Ang bilis mong magdesisyon, ah. Sayang lang at nagtago ka sa sirang gubat na to. Pinili mo lang ang magandang paglilibingan para sa sarili mo. Hoy, batang cultivator ng demonyo. Sumuko ka na ng maayos. Sugod. Alaynan, hahaha. Sa galing mong yan. Nagkamali ba si Young Master Ma? Mukhang hindi ko na sila kailangang hintayin. Kaya kitang talunin mag-isa. Young Master Ma, Mawenkay. Kung aso ka ni Mawenkay, hindi ka na makakabalik. Gamit mo ba ang fire talisman, bata? Isang ordinaryong dekalidad na talisman lang. Hindi, abo. Naglaho na parang bula. May kasama pa ang taong iyon. Hindi tayo dapat magtagal dito. Ano ang nangyayari? Nasaan ang kuya ko? Ang presensya ni Boss Blackhead ay biglang nawala. Ang batang iyon ay nawawala rin. Imposible, ang aking kuya ay nasa ikawalong antas ng key training. Paano siya matatalo ng batang iyon? Kayong dalawa, bakit kayo nagmamadali? May hinahanap ba kayo? Sino? Senior, patawad po kami. Senior, patawad po. Dumadaan lang ako. Nasaan ang aking cultivation technique? Hindi, wala sa akin. Nasa kuya ko ang bagay na iyon. Nasaan ang kuya mo? Hinahabol niya ang isang disipulo ng King Chisek. Nang dumating siya rito, naging ganito siya. Hahanapin ko pa rin ang iyong kaluluwa. Tingnan mo na lang. Ah! Kinuha ni Jing Shaizong Lin Fan ang gamit ko. Kahit saan ka magtago, hindi ka makakatakas. Ha, mayroon palang cultivation technique. 9 Nether Yin Yang Blood Art. Ito pala ay isang cultivation technique ng demonic sect. Paano nakasama si Mawenkay sa mga demonic cultivators na ito? Kahit masama ang sining, mukhang mataas ang antas nito. Palakasin din ang sining na ito. Tingnan natin, pinalakas ito sa isang napakahusay na sandata, ang Thunder Dragon Spear. Thunder Dragon Spear, napakahusay na fluorescent shield. Ang sirang gourd ay napabuti din. Ngunit ito ay isang ordinaryong gourd lamang. Blood Shadow Shuttle. Ang husay ng teknikang ito. 5 elemento, balik pinagmulan. Ang mayroong hinyang key at kumpleto sa 5 elemento. Hindi ito basta kaloob lang ng langit, kundi tunay na pinili ng langit. Tunay na pinili ng langit. 1 taon pa bago magbukas ang Suan Chen Secret Realm. Kailangan kong samantalahin ang bawat sandali. Nasa ika-8 antas na ako ng key condensation. Sa ganitong antas ng paglilinang at sa aking mga trump card. Sa wakas ay may kakayahan na akong ipagtanggol ang sarili ko sa Xuan Chen Secret Realm. Ang 5 elemento ay nagtutulungan. Muling hinuhubog ang aking katawan. Ang bilis ng aking paglilinang ay umabot na sa 80% ng mga henyo ng Danling. Ang puso ng pamamaraan ay ang yin at yang qi. Ito ay isang pamamaraan na makapagpapataas. Nang sabay-sabay sa inyong dalawa, ang pinakamahalaga, ang isang lihim na sining na kasama sa pamamaraan, ang 5 Elements Reincarnation, ay kayang biglang ilabas ang enerhiya na naipon.
Sa loob ng katawan mula sa siklo ng 5 elemento. Ito ay makapagpapalabas ng nakakatakot na lakas sa maikling panahon. Ngunit ang kapalit ay sa susunod na 3 araw. Hindi ko magamit ang spiritual energy. Ito ay isang tunay na baraha para sa buhay at kamatayan. Ilang araw na lang bago magbukas ang sikretong lupain. Paalam muna ako sa aking guro. Pupunta ka sa Xuanshan Secret Realm. Nagpasya na po ang inyong disipulo. Kalokohan, hindi lang mga foundation establishment na halimaw ang naroon, kundi pati na rin ang mga desperadong nasa peak ng key refining mula sa iba't ibang sekta. Kahit na nakarating ka na sa ika-8 antas ng key refining, ang pagpasok doon ay halos kamatayan pa rin. Guro, ang disipulo ninyo ay nakipaglaban para mabuhay sa minahan sa loob ng ilang taon. At naunawaan ang isang bagay. Ang pakikipaglaban para sa dakilang daan ay laging nakukuha sa pamamagitan ng pagbubuwis ng buhay. Mas gugustuhin kong mamatay ng nakatayo sa dugo ng lihim na kaharian, kaysa mamatay sa kama dahil sa katandaan. Tama ka. Kung pipilitin kitang manatili, masisira lang ang iyong landas. Salamat sa pag-unawa, Shizun. Sandali. Kunin mo ito. Huwag mong bubuksan. Masusunod po, Shizun. Kapag nakapasok ka na sa lihim na lugar, buksan mo lang ito kapag nasa bingit ka na ng kamatayan. Magkukulong muna ako para mag-cultivate at maabot ang Golden Core Stage. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay sa Secret Realm. Kapag naglakas loob kang mamatay sa loob, hinding-hindi kita patatawarin. Ano ba ito? Ang misteryoso naman. Masusunod, Master. Ako si Lin Fan, matigas ang buhay ko. Kahit ang hari ng impyerno ay hindi ako kayang kunin. Lolo, patay na ang Black Wine Double Fins. Ang batang si Lin Fan ay napakasama. Sa pagkakataong ito sa Xuanshan Secret Realm, ayoko na yatang pumunta. Walang hiya, para lang makarating ka sa ika-9 na antas ng key refinement. Gaano karaming yaman ang ginastos ng angkan? Tumakas sa labanan. Gusto mo bang maging katatawanan ang pamilya Ma sa King Shizet? Pero may kayamanan si Lin Fan. Kung pupunta ako, hindi ba't kamatayan lang ang pupuntahan ko? Ang kalasag na ito ay tinatawag na Wujin Shield. Sa kalasag na ito, maliban kung isang cultivator ng foundation establishment ang personal na dumating, walang makakapanakit sa iyo. Lolo, ito ay para lang sa kaligtasan. Hindi ko rin siya kayang patayin. Hindi mo kailangang gawin ng personal. Pagpasok mo sa lihim na lugar, may sasalubong sa iyo. Lolo, nagplano ka ng bakop. Ang lihim na lugar na ito ay 10 beses na mas mapanganib kaysa sa mga nakaraang taon. Bakit mo pa rin ako pinapapunta? Ngunit para sa aming pamilya Ma, ito ay isang pambihirang pagkakataon upang magtagumpay. Narito na ang pasukan ng lihim na lupain. Bakit ang mga disipulo ng Xuan Mingset ay nakatakip ang mga mukha? Mawente, Denil. Buksan ang lihim na lupain. Ito na ang ika-30 araw ko sa loob ng lihim na lupain. Sa mga nakaraang araw, umiwas ako sa lahat. Sa unahan ay ang Jin Swamp, ang sentro ng lihim na lupain. Punla ng 9-leaf Profound Lotus. Hanggat mayroon akong punlang ito, gamit ang Enhancement Stone, makakakuha ako ng isang dekalidad na Profound Lotus. Lingfan o Lingfan, para kang daga na mahilig maghukay. Pinahirapan mo akong hanapin ka, naghuhukay ka lang pala ng mga punlang walang may gusto. Akala mo ba ay makakapag-foundation establishment ka pa? Nakakatawa. Iligtas niyo ako, dali, iligtas niyo ako. Kayo ang mga tao mula sa Xuan Mingset. Lahat kayo ay nagpapanggap na mga demonyo. Hehe, magaling ang iyong paningin. Sayang, malapit ka ng mamatay. Suanbing talisman. Lin Fan, bago ka mamatay, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang Xuan Mingset ay matagal nang sumuko sa Holy Set. Ang lihim na lugar na ito ay magiging libingan ninyong mga insekto ng matuwid na landas. Ang labas ay napalibutan na rin ng hukbo ng banal na sekta. Ang aming pamilya Ma ay magtatatag ng walang kapantay na merito sa pagkakataong ito. Tungkol naman sa iyong mataas na guro, siya rin ay magiging aming laruan. Ha, ano ang sinasabi mo? Yaong Master Ma, wag mo na siyang kausapin. Patahimikin mo na siya, tapos alamin natin kung ano talaga ang sikreto niya. Sikreto? Ipakikita ko sa inyo ngayon din. 5 Elements Wheel, buksan. Ay ito, ang aura na ito. Zuji Stage, impossible.
Lolo Liu, Ninuno Liu. Nagkamali ako, puro kalokohan ang sinabi ko kanina. Pakiusap, ituring mo na lang akong utot. Palayain mo na ako, ah. Sa wakas, nalutas na ang kapalit ng 5 Elements Reincarnation ni Ma Wenkei. Sa susunod na 3 araw, lubusan akong magiging isang mortal. Ito ang heart-linking teleportation talisman. Kapag dinurog ko ito, mapapadpad ako sa tabi ni Shizun. Siguradong nasa panganib si Shizun ngayon. Kung magta-teleport ako ngayon, magiging pabigat lang ako habang hinahabol ng mga cultivator ng demonyo ang mga disipulo ng matuwid na landas. Maghihintay na lang muna ako ng 3 araw para bumalik ang lakas ko. Ano ito? Siya nga. Siya na isang Jaidan cultivator. Paano siya nakapasok sa Xuanshan Secret Realm na ito? Hindi maaari, nasa ika-9 na antas. Lang siya ng key refining. Baka naman kakaiba ang teknik na nililinang niya. Isang araw pa. Bago pa man bumalik ang aking espiritual na lakas. Hindi niya dapat ako matuklasan. Hayop ka, mamatay ka sa aking mga kamay. Ang mamamatay taong ito. Kunin na natin ang Demon Core at umalis na tayo. Napanood mo na ang palabas, di ba? Hindi ka pa ba lalabas? Natuklasan din pala ako. Haha, ikaw pala yan. Ibigay mo sa akin ang 9 Nether Yin Yang Blood Crystal ng Chen Yu Sect. Walang galang. Ang init. Ito ay disinfeksyon. Unahin kitang patayin, ikaw na hamak na nilalang. Ako. Nakatulog ako ng magdamag. Gugutay-gutayin kita. Aagawin ang iyong kaluluwa at dudurugin ang iyong espiritu. Ngayon na. Tandaan ko ang kabutihang loob niyo kagabi, Senyor. Babayaran ko ito pagdating ng panahon. Lin Fan. Lin Fan. Hindi ka patay, Master. Ano ba talaga ang nangyari? Wala na tayong oras para magpaliwanag. Malawakang pagsalakay ng mga demonyo. Bumagsak na ang sekta. Dali at teleport niyo ako. Huli na para tumakas. Nakabalik ka ng buhay mula sa lihim na lugar. Bihagin siya para sa sakripisyo. Para matulungan si Wenkei na malampasan ang kanyang demonyo. Kunin siya ng buhay. Ang mga kultibador na ito ay nasa Foundation Establishment. Matigas ang ulo. Si Machan-Yuan ng Golden Core Stage. Nakaabot ka na sa Golden Core Stage. Hahaha, salamat sa walang kapantay na lihim na gamot na ibinigay ng banal na Panginoon. Nakapag-breakthrough ako sa Golden Core Stage. Ngayon, kayong mag-ama ay hindi na makakatakas. Guro. Ako ang pipigil sa kanila, tumakas ka na. Ipaghiganti mo ako. Hindi, Shizun. Elder, may masamang balita. Pinatay si Young Master Maniling Fan sa loob ng Secret Realm. Wenkei ang apo ko. Ikulong siya at bantayan ng mabuti. Huwag hayaang mamatay. Sining Fan ay pumatay ng apo, hindi ko ito palalampasin. Hindi ako naniniwala na hindi mo ililigtas. Ang iyong mahal na guro. Ang lakas ko, kasalanan ko na mahina ako. Kailangan kong agad na makarating sa Foundation Establishment. Palakasin muna ang punla, at ang hurnong ito para sa paggawa ng elixir, palakasin din natin. Ang pinakamataas na kalidad na 9-leaf Black Lotus ay nagsisimula sa Foundation Establishment Peel. Basag.
Ang Foundation Establishment Pill kasama ang yin yang ki ng babaeng nasa Golden Core stage ay nagpaangat sa akin sa mid-stage ng Foundation Establishment. Mula nang magkaroon ako ng sariling espasyo, maaari ko nang ilagay ang mga gamit na ipapa-enhance ng direkta sa loob nito. Oh! Ito ang storage bag ng babaeng demonyo na nasa Golden Core stage. Yitset, gamit nga talaga ito ng babaeng demonyo na iyon. Mukhang napakamahal ng kahon na jade na ito. Fortune Treasure, ngunit ang medium grade na Fortune Treasure na ito ay hindi pa rin sapat para palakasin ako. Dalawang top grade na Fortune Treasure. Ito ay tiyak na makakapinsala ng malubha sa isang cultivator ng Golden Core stage. Hindi ko inaasahan na bumuti rin ang kakayahan sa pagpapalakas. Kaya nitong palakasin ang dalawang top grade na bagay ng sabay-sabay. Matianyuan, ako si Lin Fan at pupuntahan kita. Hayaan mo akong magtanong muna ng impormasyon. Buti na lang at ang ating Suan King Patriarch ay matagumpay na nakalusot sa bingit ng kamatayan. Direkta niyang pinatay ang tatlong Golden Core ng demonic sect. Kaya naman, naibalik ang kaayusan. Nga. Pero malaki pa rin ang nawala sa mga sekta. Lalo na ang Swanchan Mystic Realm. Lahat ng pumasok ay pinatay ng mga demonyo. Kalokohan! Hindi ba't nakaligtas ang Ling Fan na iyon? Sinabi na ng King Shai sect. Ang Ling Fan na ito ay isang espiya ng demonic sect. Siya ang nakipagsabuatan sa mga demonic cultivator. At pinatay ang lahat ng kanyang kasamahan. Ang ganitong uri ng hayop na nagtataksil sa kanyang guro at ninuno. Dapat patayin ang lahat ng matuwid na tao, Dithi. Ang kanyang guro na si Liu Hanyan ay hindi rin maganda. Nabalitaan kong siya ang espiya. Kaya bumagsak ang depensa ng King Chi sect. Mabuti na lang, nabuking ni Elderma ng King Chi sect ang plano ng babaeng iyon. At nahuli siya. Sinabi ni Elder Ma, para takutin ang mga demonyo. Pagkatapos ng 3 araw, sa labas ng lungsod, ay ipapatay si Liu Hanyan. Binaluktot ni Matianyuan ang katotohanan. Ang lupit ng paraan. Pampublikong pagbitay, magaling. Matianyuan, pagkatapos ng 3 araw, papatayin kita, ako si Lin Fan. Patayin ang espiya ng demonyo. Halimaw na babae, ibalik mo ang buhay ng aking anak. Huwag kang pumunta. Walang hiya. Tingnan natin kung duwag ka. Gising, oras na. Lin Fan. Ipaghiganti mo ako. Patayin mo ang demonyong babae. Ah! Dumating ka rin sa wakas. Lin Fan, nababaliw ka na ba? Hindi ka dapat pumunta dito. Puno ito ng patibong. Umalis ka na, guro. Magpahinga ka ng mabuti. Ako na ang bahala sa lahat. Ha. Kailalim ng samahan ng guro at estudyante. Dakpin niyo siya para sa akin. Dudurugin ko ang bawat buto niya ng pira-piraso. Huwag, mga walang kwenta. Buksan, 5 Elements Wheel. Foundation Establishment Peak Aura, Lightning Dragon Break. Tao ba siya o multo? Hindi maaari, hindi ito maaari. Ikaw ay isang basura na may magulong ugat ng 5 elemento. Paano nangyari iyon? Bigla kang nagkaroon ng cultivation ng kalahating hakbang na Golden Core. Hindi na kailangang malaman ng taong ito ang marami. Mayabang na bata. Kahit na ginamit mo ang masamang pamamaraan upang mapabuti ang iyong cultivation. Sa harap ng isang tunay na Golden Core, ikaw ay isa pa ring langgam. Bayaran mo ang buhay ng aking apo. Isang napakagandang kayamanan. Paano ka nagkaroon ng napakagandang kayamanan? Sayang, hindi ko ito natapos. Matandang magnanakaw, inaamin kong minamaliit kita. Ngunit ang napakagandang kayamanan ay naharang ko na. Ngayon, tiyak na matatalo ka. Sino ang nagsabi sa iyo na isa lang ang napakagandang kayamanan na mayroon ako? Ano?
Ang pangalawang napakagandang kayamanan, wow. Lin Fan, salamat sa pagliligtas sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong patay. Halika, aalis na tayo rito. Walang hiya. Paano ka nangahas na gumawa ng krimen sa teritoryo ng matuwid na landas? Hindi maganda, ito ay isang nasenso. Laozuk Swan King. Nawala na ang lahat ng lakas ko. Shizun, tumakas na kayo. Huwag mo na akong intindihin, hahaha. Ang buhay ng batang ito ay kukunin ko na. Nagre-resonansya sa piraso. Maaari kayang nasa batang iyon ang isa pang piraso. Pagbati, pinuno. Ikaw ang pinuno ng Chenyu sect. Pinuno, bakit mo kami iniligtas? Matapos ang gabing iyon sa lihim na kaharian, diretso akong nakalusot. Sa huling yugto ng Golden Core, ang cultivation technique na iniwan ng aking ama bago siya mamatay, ay dapat na maging kapaki-pakinabang lamang. Binago mo ba ito? Hindi lang ito nakakapuno. Kaya rin itong baguhin ang 5 elemento. Kung gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Pero kailangan kong hintayin na bumalik ang espiritual na lakas ko, Ling Fan. Dapat ay malubha ang sugat niya noong nakipaglaban siya kay Matianyuan. Wala na siyang espiritual na lakas na magpoprotekta sa kanya ngayon. Hindi na siya aabot ngayong gabi. Sect Leader Su, pakiusap. Iligtas mo ang aking alagad. Kung maililigtas mo lang siya, gagawin ko ang lahat. Ikaw lang ang makapagliligtas sa kanya ngayon. Paano ko siya ililigtas? Ang binagong sining ng martial arts. Binibigyang diin ang 5 elemento. At yin at yang. Sa ngayon, tanging sa paggamit ng orihinal na inki na sinamahan ng paggamit ng kapangyarihan, ang makakapagpalakas, upang muling hubugin ang kanyang mga meridian. At buhayin siya. Bakit ayaw mo? Sino ang nagsabi kanina na handa siyang gawin ang lahat? Ang mga matuwid na tao, ay talagang mga mapagkunwari. Sige, ililigtas kita. Ang swerte mo, bata. Nasaan ako? Ito ang aking golden core. Nasaan ako? Agad na nakarating sa gitnang yugto ng golden core. Binabati kita, Elder Lin, sa pagkuha ng biyaya sa kapahamakan. Hindi lang gumaling ang iyong mga sugat, kundi umakyat ka pa ng 2 antas sa paglinang. Ano ba talaga ang nangyari? Ang iyong mahal na guro ang nagligtas sa iyo. Pero ang iyong cultivation technique ay talagang mapanira. Bago pa man ito binago, ito ay nasa antas ng langit. Ngayon, siya rin ay nakarating sa Golden Core stage. Hindi maganda, ang proteksyon ng sekta ay nasira. Swan King, anong ginagawa mo sa teritoryo ng aking demon sect? Huwag kang mag-alala, hindi ako makikialam. Nandito lang ako para tingnan ang mga nakababata. Oh, talaga. Kung gayon, ako rin ay manonood ng palabas. 2 Nasenso cultivators, anong gagawin natin? Hindi magtatagal ang malaking pormasyon mo. Sa ugat ng espiritu ng kapatid ko, may nabubuong 9 nether sacred fruit. Ito ay isang walang kapantay na banal na bagay para sa paglampas sa mga hangganan. Sayang at kailangan pa ng 300 taon para mahinog. Kung hindi, kung kinain ko ito at nalampasan ang Nasenso, hindi ko sila hahayaang maging mapangahas. Nasaan ang hindi pa hinog na prutas? Kukunin ko. Ano ang silbi kung kukunin mo? Ang hilaw na banal na prutas ay lubhang nakakalason. May paraan ako. Palakasin mo ako. Palakasin mo ako hanggang sa mamatay ako. Sa wakas, nakagawa ako ng 2 pinakamahusay na banal na prutas. Ah! Guro, pinuno ng sekta Su. Hahaha, natagpuan ko na. Nandito lang, Ling Fan, duwag na pagong. Nagkukubli ka. Hinahayaan mong mamatay ang 2 babae. Kiese, ang batang ito ay sadyang mapalad sa mga babae. Ang Ice Mountain Immortal ng Qingqi sect at ang pinuno ng Chenyu sect. Handa silang mamatay para sa kanya. Sayang, pagkatapos ng araw na ito, ang 2 napakagandang babae na ito ay Lin Fan.
Isa ka lang hamak na basura na may mababang uri ng spiritual root. Kung hindi dahil sa paggamit mo ng napakasamang demonic art, paano ka magkakaroon ng ganyang kabilis na cultivation? Tama, ang ganitong uri ng swale. Dapat lang naparusahan ng lahat. Siguradong may itinatagong lihim na kayamanan ang taong ito. Kung hindi niya mapapatay si Elderman na mas mataas ang antas sa kanya. Lin Fan, ibigay mo agad ang iyong magic arts at ang mga lihim na kayamanan mo. Baka sakaling hayaan ka naming mamatay ng buo ang katawan. Ngayon, mukhang wala nang matitira sa akin. Ito ba ang tinatawag nilang matuwid na landas? Ha 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 ha. Napakagaling na pagpuksa sa kasamaan. Napakagaling na marangal na sekta. Sa madaling salita, hindi ba't gusto ninyong agawin ang aking kapalaran? Dahil gusto ninyo ito. Ibibigay ko sa inyo. Ang pinakamahusay, ganap na hinog, ang pinakamahusay. Bodhi ng paglikha. Walang makakakuha ng akin. Ito ang aura ng Golden Corpi. Thunder Dragon Slash. Walang hiya, walang hiya. Tunog ng kidlat mula sa siyam na langit. Kamay na nagpapabuto ng dagat ng dugo. Huwag, ha 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 ha. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Dalawa ang prutas na ganyan ko. Nagtagumpay siya sa pag-abot sa yuaning ng biglaan. 5 elementong gulong. Buksan mo ang aking core formation. Ayaw kong tumakas sa huling yugto. Huli na ang lahat, isang saksak, 1,000 batas ang nawasak. Tara na. O, aking mahal na asawa. Hindi ka na makapaghintay na umakyat sa Immortal Realm. Para hanapin ang mga matataas na diwata. Su Hongluan. Akala mo ba lahat ay gaya mong masamang babae mula sa sekta ng demonyo? Na walang kahihiyan sa katawan. Nako, nakakasakit naman sa damdamin ang sinabi mo, kapatid. Hindi ko rin alam kung sino ang yumakap sa kanya. At ayaw nang bumitaw kagabi sa bukal sa likod ng bundok. Ikaw, Su Hongluan. Humanda ka sa akin, hahaha. Asawa ko, tulungan mo ako. Papatayin na ako ng kapatid mong yelo. Kahit gaano pa karami ang mga diwata sa mundo ng mga immortal, hindi sila papantay sa inyo. Ibigay mo sa akin ang anyong tao. Halika, sumama ka sa akin. Aakyat tayo sa mundo ng mga immortal.